Hi Beb! This is Ivy and welcome to my channel. Gusto mo bang malaman kung may open cases ka sa BIR? For today's video, I'm gonna show you how to get Case Monitoring System or CMS for individual and non-individual taxpayer. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Ano ba ang BIR Open Cases? Ang BIR Open Cases ay ang mga required tax returns na dapat na inyong na-file at nabayaran. Kung meron man, ngunit hindi nagawa. Ito ay base sa mga tax type na nakarehistro sa inyo na makikita sa iyong Certificate of Registration Form number 2303. Gaya nito. So naka-indicate sa COR kung kayo ba ay may income tax, value-added tax or percentage tax, withholding tax expanded, withholding tax compensation at kung ano-ano pa. Kung ano yung nasa COR nyo, yun po ang dapat nyong i-report. What are the causes of BIR Open Cases? Nagkakaroon ng open cases kapag hindi ka nakapag-file ng iyong tax returns within the deadline. Nagkakaroon din ng open cases kapag ang BIR system ay nagkaproblema. Kaya mahalagang magtabi kayo ng hard copy at soft copy for your future reference. Later, ipapakita ko sa inyo ang sample ng may open cases. Next, ano ba ang Case Monitoring System or CMS? Ang CMS ay isang way upang ma-check ng mga negosyante ang kanilang records sa BIR, especially ang mga required reports ng isang company or individual na kinakailangang isubmit on or before the deadline. Mahalaga na mas maagang ma-identify ang mga open cases upang maayos ng maaga at masettle sa BIR. Ano ang mga requirements para makapag-request ng Case Monitoring System or CMS? For individual taxpayer, syempre kailangan na mag-submit ka ng 1905 form at ito ang sample. Dapat ka ring mag-submit ng photocopy ng COR or BIR 2303, gaya nito. Next, dapat may photocopy ka ng valid ID at dapat may 3 signatures. Next, if ever na representative ang magpaprocess, magpadala lang po kayo ng original and notarized na SPA or Special Power of Attorney. At ito naman po ang requirements para sa non-individual. Submit 1905 form, gaya nito. Submit the photocopy of COR ng company. Photocopy ng valid ID ng representative with 3 signatures. At original notarized board resolution or secretary certificate ng authorized representative. In my case, board resolution ang ginamit ko, gaya nito. Once na complete na ang requirements nyo, pumunta lang po kayo sa Revenue District Office or RDO kung saan kayo nakaregistered para ma-check kung may open cases or wala. Then, pumunta sa compliance section para isubmit ang mga requirements na ito to request Case Monitoring System or CMS. Within the same day, makukuha po ang result ng CMS kung hindi offline ang BIR system. Okay, Beb, ganito ang sample ng CMS kapag no open case. At ganito naman po kapag may open cases. Makikita sa remarks kung ano ang mga dapat isettle. Gaya nito, lumalabas na hindi bayad ang annual registration fee noong 2006 to 2009 at 2017. Ang gawin nyo po ay i-check nyo muna sa record nyo kung may proof of payment kayo. In this case, error po ito ng BIR system. Gaya nito, bayad naman kami at unposted lang po yung mga payments namin. So ang ginawa ko, binigyan ko lang sila ng kopya ng mga proof of payments namin noon and after ko mabigay yung mga proof of transactions, nag-generate ulit sila ng CMS at no open cases na. So wala akong binayaran na any penalty. Ano ang dapat gawin kung may mga open cases as per CMS verification? First, i-check ang CMS list kung talagang hindi mo na i-file ang mga nasabing tax returns.
If ever na na-file naman talaga ang mga ito, mag-submit ng copy for specific tax return sa compliance section na may bank stamp of payment at tax return receipt confirmation. Maaari kasing hindi lang na-capture ng BIR system ang mga manually filed tax return noon. Next, sa mga tax returns na hindi talaga na-file, gumawa lang po kayo ng applicable tax returns. Kapag may printed returns na, mag-proceed lang po sa BIR RDO nyo upang makapagpa-compute ng penalties for late filing at mabayaran ang mga ito sa bangko. Kapag nabayaran na ang penalties, bumalik lang po kayo sa compliance section at mag-submit ng copy ng tax returns at resibo ng pinagbayaran sa bangko. And lastly, kapag na-submit na lahat ng returns na nakalista sa CMS, ipoproseso na ang pag-close ng mga open cases sa compliance section. So makaka-receive ka na ulit ng panibagong CMS na no open cases na kapag na-settled mo na lahat. So ganun lang kadali mag-request ng Case Monitoring System or CMS at isettle ang mga open cases. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more.